What's up mga buddy, no? So in today's video buddy, may ayusin tayong amplifier na 12 volts buddy. Ito tinanggal ko na yan buddy kasi kakita ko sa inyo yung laman, no? So ito, so yung sira nga pala ito buddy, may power siya kaso wala siyang display dito sa ano niya. Itong display niya bluetooth to eh. Yan, no? Yan. So madali lang ayusin yung mga ganito mga sira mga buddy, no? So kita ko lang sa inyo, no? Ito nga pala buddy, galing na to sa shop, no? So dinala sa atin dito kasi hindi daw kaya nila, no? So iwan ko kung bakit, no? Huwag na natin alamin yung bakit. So maganda na rin yung para makapera rin tayo sa kanila. Okay, so ito yung amplifier niya mga buddy, no? Dalawa. Yan. Nakadikit lang yan dito sa heatsink, no? Sa baba. Okay, so power on natin. Gamit natin yung 12 volts na switcher. Yan. So gamit natin 12 volts yan nakasaksak, no? So okay, saksak natin mga buddy, no, para makita natin kung talagang may power siya, no? Okay, yan. May power siya mga buddy, so wala siyang display dito. Tingnan natin yung supply nito. Itong ito yung supply natin to, yung Bluetooth module na yan. Tapos kung may supply na, step by step lang tayo. Pag may supply na, doon lang tayo sa amplifier niya, kung tutunog yung amplifier niya, kung okay yung amplifier niya, no? So lagyan muna natin to ng display para ma-test natin yung ampli niya. Okay, so ganun lang mga buddy, no? So step by step. So ito nga pala buddy, supply niya ito is 5 volts to. Itong IC na to mga buddy, no? Yan, 5 volts siya. So tingnan natin yan kung may 5 volts siya mga buddy, no? So yan buddy, i-check na natin, no, anong problema nito. So unahin natin ang supply nito buddy, supply ng module Bluetooth nito, ito yung display nito, kasi pag walang display yan automatic walang supply yan. So ito yan siya mga buddy, no. So ito yung supply, itong dalawa na to. Ito yung sa output niya. Ito naman sa ano niya, sa tawag dito sa auxiliary. Ito naman yung output, no. So ito yung supply. So dito tayo. So yung supply nito, yung 5 volt supply nito, dito yan kumukuha sa transistor nito, ito. Dito siya kumukuha. So ngayon i-voltage check natin kung may supply ba yan, no. Dapat may 5 volts yung paa niyan. Ito. Kuha tayo ng bantusok. Yan. Ito. Kasi ito buddy, ito yung input niyan, ito yung ground, ito yung output. Itong tatlo na to. Ang number pala nito 78, no, 05 ito. 7805 ito 7805 yan. So ibig sabihin 5 volts ang output. Ito niyan. Papunta yan dito, no. Papunta yan dito, ito. Supply na to. Itong wire na yan. Okay, so yung isa naman kabila is ground. Ito yung positive yan, papunta yan dito. Punta yan siya dito. So check natin to kung may 5 volts na lalo malabas. Voltage check natin muna bago natin resistance. Okay, saksak na natin yan muna. Yan, may power na siya mga buddy. So mag-voltage check tayo, simple lang yan. Lagay natin sa DC kasi DC naman yan. Yan, naka DC ano. So yun, simple yung ground, ilagay natin sa ground. Diba? Marami namang ground yan, pwede natin ilagay dito. Yan, pwede ilagay dyan. I-zoom natin para yan, ground. Diba? Hindi makita yung ano, ganun na natin. Kita yung tester ko. Ayan. Yan, kita yung tester. Dito naman sa kabila hindi kita. Zoom out natin saglit konti. Zoom out konti. Yan na lang. Yan. Okay. So ito. Yan, negative. Supply to, diba? 12 volts. Tingnan natin kung may 12 volts to. Yan yung tester. Ito yung positive. Hirap ng cellphone, no. Yan, may 12 volts, diba?
Kasi supply yan eh. Ito yung positive niya, no? 12 volts. 12 volts, diba? So ngayon, itong positive na to, lagay natin dito sa tatlong paa na yan. Tangina, hindi makikita yung ano, yung tester, yan. Yan, ground, tapos dito, tingnan natin kung may 5 volts. Oh, wala, 1 lang. 1 point yung voltahe niya. So hindi talaga magpa-power on yan kasi walang supply, no? Ayan, oh. Ito kasi yung ground niyan, tapos ito yung input niyan, 9 volts yung input niya. Dito kumukuha yan sa 12. Dito 11.9, 12 na yan, no? So may resistor siya dito, nagiging 9 volts siya. So ito yung output ng transistor na yan, 1 na lang. So ngayon, i-check natin tong sa continuity, sa resistance. Okay, punta naman tayo sa resistance. Yan. Pwede natin i-buzzer kung may short, no? Yan, i-buzzer natin kung may short siya. Yan, tumunog naman. Tingnan natin kung may short to. Okay. May short. Okay. Zoom ko na lang. May buzzer naman yan eh. Diba? Dito sa kabila wala. So dito siya yung dalawa. So short tong ano na to. Ito short yung hayop na yan. So palitan natin yan. Pag makakaroon ng 5 volts yan, may supply na yung ano niya. Okay, palitan muna natin, hanap tayo ng kapalit. Ano lang yung boses natin, minimize na yung boses natin gabi kasi gabi na mga badi na. Kaya minimize na yung boses natin. So ito badi, tinanggal ko ng ano badi, tawag dito. Yan, no, tinanggal ko na, no. So nung natanggal ko to badi is ano siya badi, okay siya. So ibig sabihin andito sa board yung short. So i-check natin ulit. Okay, check natin, kita natin sa camera yung ano, tester, no. So lagay tayo sa continuity, tapos buzzer. Yan. Okay, so nandito yung tinanggalan natin ba din itong tatlong ulit. Zoom lang natin. Naka-buzzer naman yan eh. Maririnig nyo naman yung tunog pag short, diba? Ito ba din? Ito yun siya, short. So ibig sabihin buo tong ano natin, buo yung transistor natin, no? So ito siya ba yung short, no? So yan, hanapin natin saan yung short na yan. Dito ba dito sa mga paa niya yan, papunta yan dito yung papunta sa wire, puti na wire yan. Ito tanggalin natin itong power supply. Yan, ito yung wire na yan. So short siya, no? Okay, ulitin natin. Short talaga siya. So pagbaybayin natin yung body, kasi nung tinister ko nag short, binaybay ko yan, wala siyang short dito sa baba, no? Papunta ito yan, wala siyang short. So hinahang ko to, yung papunta sa module nya. Ito, papunta dyan. Ito yung wire na yun eh. Ihang natin yan. Ito. Pag ihang natin yan siya, mawawala yung short. Wala nang short. Diba? Pag ano natin, mawala yung short niya. So ibig sabihin mga buddy, ang short niya is nandito. Nandito yung short niya. Dito. So, i-check natin yan dyan. Kung saan yung short, no? Ganun lang yan mga buddy. Simple. So, i-check naman natin to kung saan yung short. Kasi ito, sigurado, okay naman to. Pag ilagay natin to, magkakaroon ng supply yan. Okay, 5 volts. So, sige. Ilagay muna natin to para i-check natin kung magsusupply siya ng 5 volts, no? Yan. Hinangin na natin. Mahulog kasi pag ano. So, hinangin natin yan.
hinangin natin ito. Kasi voltage check natin. Kung lalabas yung 5 volts. Okay. Kung lalabas yung 5 volts niya. Yan. Kahinang na. Yan ba din? Nakahinang na siya. So, susukatin natin to. Voltage check tayo DC. DC natin. Lagyan din ang power supply. Yan. Nakahangyan ba diya? Yung puti, yung supply papuntang ano, nakahangyan. Yung supply nito. Yan, nakahangyan siya. So, ngayon susukatan natin kung may lalabas ng 5 volts. So, naka-DC tayo, no? So, okay, saksak na natin. Saksak natin mga buddy. Yan, umilaw na. Umilaw lang buddy. So, voltage check natin. Siyempre negative. Tapos dun sa output, no, i-zoom na natin konti. Ayan. So ito ground, tapos dito tingnan natin kung lalabas ang 5 volts dito, no. So yun, 4.89. So 5 volts na yan. So 4.89 lumabas na mga buddy. So ibig sabihin ang problema is nandito. Dito yung problema niya. Kasi nung hinahang natin yan, nagkaroon siya ng supply. So okay, so hanapin natin yung short doon mga buddy, no. Okay buddy, tinanggal na natin buddy dito sa lagayan niya na ito. Ito yung module, ano. Okay. So nung chine-check ko to mga buddy, wala siyang short. Natatawa na ako dito buddy. Tragis naman, oh. Ay nako, Diyos ko. Alam nyo buddy, no, pag tips ko lang sa inyo, pag hindi nyo alam yung electronics, huwag na lang kayong sigurong gawa, no. Kasi mas damage pa yung ginagawa nyo yung electronics nyo, no. So tingnan nyo, i-analyze nyo. So ito, yung chine-check ko to, di ba, pag nakalagay yan dyan dito, pag nakakonik yan. Pag nakakonik yan dito kasi buddy, nagso-short dyan, di ba? Pakita ko sa inyo. Pinakita ko naman yan sa inyo, di ba? Yan. Okay. So buzzer type tayo. Yan. Di ba short yan? Tingnan nyo. Di ba? Nagso-short. Pag tinanggal mo yan, mawala yung short. Okay? Wala yung short. So, nung sinuplayan natin, nagkaroon siya. Ngayon, dito tayo nag-suspect. Dito yung short natin. Di ba? Nung natanggal na yan, nung chine-check ko yung ano nito, itong dalawa nito, buzzer type pa rin tayo. Wala siyang short mga buddy, oh. Okay. I-zoom lang natin para makita ng maayos ating mga kaibigan. Yan, pag i-zoom natin, wala yan buddy, oh. Wala siyang tunog. Tingnan nyo, diba? Pag i-zoom natin, pag i-check natin yan, wala siyang short. So ito yan, oh. Wala siyang short. So alam nyo buddy, ba't ako natatawa buddy? Sabihin ko na lang sa inyo, ba't ako natatawa? Okay? Sabihin ko sa inyo, explain ko sa inyo mga buddy, okay? So ganito yan buddy. Nung nakita mo yan, may pangalan yan dito, BCC at saka ground. Yan. Kita nyo. Kuha tayo ng pantusok. Yan. Yan, oh. BCC ground. BCC ground. So ibig sabihin yung BCC positive yan. Ito yung ground siyempre. Nung nilagay niya dito buddy, yan, nakita niyo itong tape na to, pinutol niya to, no. Pinutol na yan, siguro sinuplayan niya ng battery o anong ginawa niya dyan, no. Pinutol niya. Tapos nung nilagay na yan dyan niya, nagkabaliktad na yung polarity. Yung positive nagiging ground na dito sa baba, yung positive naging ground, yung ground naging positive. So short talagang labas niyan. Okay, so nung nilagay niya dito, yan, nung nilagay na yan dito niya, pinutol niya ito, di ba? Klaro naman putol yan. Nagkaroon ng baliktad na. So nagiging ground positive. So ngayon baliktarin natin ulit yan. So yan ang nangyari niyan, di ba? So nag-gets nyo mga buddy. Yan. Ito yung positive, di ba? Positive.
pula, positive yan. Papunta dito, ground na siya, oh. Yan ang ground na yan, oh. Yan ang ground na yan, oh. Ito yung positive dito sa kabila. Ito yung nagiging positive niya dito. So baliktad yung paglalagay niya. Kaya nag-short dito, wala na power. Kaya sabi ko sa inyo, pag hindi masyadong kabisadong electronics, ipagawa niyo lang sa technician. Huwag na lang kayong mag ano pa, kasi mas gagrabe yung problema na. So okay, so baliktad lang natin to. Baliktad rin na natin to, tapos check natin ulit. Yan buddy, nagbabalik tayo mga buddy, no? So na-connect na natin buddy. Yan, na-connect na natin to. Tapos check na natin yung voltahe. Okay, so may voltahe na yan dito ngayon, kasi tama na yung polarity niya, no? So check natin DC, supplyan natin, yan, umilaw na. Okay, tapos voltage check tayo. So ayun buddy, meron ng 5 volts, no? 4.9, so meron na siya. So nakakonect na rin yung supply niya dito. Yan, ang problema buddy is wala pa rin display. Yan, wala pa rin siyang display. Ito yung totoong sakit talaga nito. Yung kanina is human error na yon. Sila na nag-ano nun. Itong kanina dito, sila nang yun. Talagang hindi na talaga mahanap nila yun, kasi nila dito eh. Di ba? Kasi pinutol sila to, sinuplayan ng battery, walang display. So nung pagbalik is gano'n na, baliktad na. So kahit anong trouble nila, hindi na mahanap talaga yan, kasi nag-short na dito. Okay, so ngayon nakasupply na yan. Okay, nakasupply na. So yan naman, troubleshoot natin tong display ngayon. Okay, so pause ko lang ulit para magbabalik tayo. Okay, okay buddy, so ito na yung niya, tinanggal ko yung board niya, no? So okay, so nung trace ko tong niya buddy, BCC niya, wag na yung ground, yung BCC yung i-trace natin. May BCC dyan eh. Yan, i-trace natin yung BCC na yan buddy. Tumakbo siya dito sa kapasitor. Yan, oh, kapasitor. Tapos yung positive ng kapasitor nag-direct dito sa IC. Inireheat ko yan, oh. Nireheat ko muna bago natin palitan, oh. Reheat muna natin yan, baka nag-lose contact na yan dyan, oh. Okay, so dito siya nag-direct yung kapasitor na yan, yung positive ng kapasitor. Nag-direct siya dito. Okay, check natin, i-buzzer natin, para walang daya. Baka sabihin nyo is eh. Okay, sabihin nyo sabay-sabi lang yan, oh. Kwentong barbero. Okay, so simula dito sa BCC, pumunta siya dito sa diode. Yan, diode to eh. Dumaan siya sa diode. Okay, tapos yung labas ng diode dito siya dumaan. Ako nag-off yung ko. Off yung off yung natin, tester natin. Okay, balik tayo. So yan, so ito yung BCC, ito yung BCC. Lagay natin BCC dyan, tapos dumaan siya sa diode. Pagkatapos ng diode, yung labas ng diode dito sa kapasitor, dito sa kapasitor. Tapos yung kapasitor naman tumakbo dito, yung positive ng kapasitor tumakbo dyan, tumakbo dito sa IC na to. Okay, so nag-direct siya dito, diode, tapos kapasitor, tapos IC na pumasok yung BCC nya. Kasi tintrace natin yung supply buddy. Supply yung ititrace natin dyan. Wala naman iba natin ititrace dyan. Supply lang, no? Kung bakit wala siyang power, no? Hindi siya nag-display. Kaya yan, nireheat muna natin yan. Tapos kung ganun pa rin wala, so palitan natin yan. Marami naman yan ganyan yan. Stock ko. May mga stock ako dyan. Hot air lang gawa natin dyan. Mabilis lang yan, madali lang yan. Hot air lang yan. Lang, putsagaan na natin yan kasi maliit yung paa niyan eh. Okay, so ngayon i-check na natin kung may supply na. Kasi nag-reheat tayo. So ang natin dyan buddy, supply natin dyan buddy. Ayan, zoom out lang natin.
So ang isusupply na natin dito, ano lang yung power supply na ano, ito. Set na natin yan sa 5 volts. Dito natin i-clip. Okay. So saksak lang muna natin to. Yan. Isi-set natin ang 5. Yan, pwede na yan. 5.2, 23. Okay, tapos ito, ngayon natin to. Siyempre ito yung itim negative. Dito na natin kukuha negative. Negative naman yung paa niya, yung USB na yan. Yung body niya. Tapos ito, dito tayo sa BCC. Tingnan natin kung mag-display siya. So wala pa rin siya ba diyo. So wala pa rin display siya mga buddy na. Okay, i-bolt check natin kung nakatawid yung kuryente, yung supply. So negative. Okay, tingnan natin kung nakasupply yung capacitor. Tingnan natin kung ano to. So mayroon na siya, nakarating nga siya dito 5.2. Palitan natin yung IC na yan, yung maliit na square na yan. Okay, so what's up mga buddy, no? So yan, nagbabalik tayo mga buddy, no? So bago natin pala i-change tong IC na to mga buddy, bago natin yan palitan buddy, as may naisip akong technique buddy, no? Sa dating ginawa ko, dito natin ilagay sa supply ng ano nito, USB, no? So lagay mo natin yung supply ng USB para magkaka-display to. Titingnan natin mga buddy, no? Kasi pag tanggalin pwede naman, no? Tanggalin natin, lagyan natin, kaso ano na, matrabaho na, tsaka buo pa naman siguro yan, no? So yan, try na natin. Ganito lang, gagawin natin, may power supply tayo, set natin sa 5 volts, no? Tapos yung negative niyan mga buddy, ito yung negative niyan buddy, dito natin lagay sa ground. Kahit saan ground lagay nyo dito. Ito ground naman to eh. Itong body ng ano, USB. Yan, ground naman yan eh. Diba, ground yan. So yan. Tapos itong positive natin body, ito nilagay natin sa tester yan dito. Ganon natin mga body, no? Para ito yung pantusok natin. Yan. Tusukin na natin yung body. Yung dulo nito mga body, no? Dulo ng USB. Yan dulo. Lagay natin na tanggal. Yan. So ngayon, yung dulo, yung paa niyan mga buddy, kita nyo yung mga paa ng USB. Ilagay natin tong test prod yan. Kung saan yung magdi-display, doon natin i-tap. Pero kadalasan ka talaga dito sa dulo mga buddy. Itong pinakadulo yan kasi yung positive. Yung isa naman doon sa dulo is negative yun. Huwag natin lagay doon. So dito natin ilagay sa pinakauna. Okay, wag dun sa dulo kasi negative yun. Dito natin ilagay. Kita nyo ba? I-zoom ko nga. Yan. Wag yun sa pinakadulo ha. Kasi pag sa pinakadulo yan, negative. Ito yun. Dito natin itatap. Sige, itatap natin, oh. Yan, tingnan natin kung maka-display yan. Nag-display siya mga buddy, oh. Yan, di ba? Nagka-display. So dyan natin nilalagay yun. Magya-jumper lang tayo yan. Paputang BCC dito. Kaya nag-tap na siya, may supply na siya. May supply to kasi ilagay natin yan dyan. Diba? So ngayon, dahil naka-display siya, galing dyan sa first na yan, first pin. Kasi 4 pin yan, 4 na pin yan. So yung first pin na yan, ilagay natin dito sa BCC. May pangalan naman yan, BCC. Diba? Diyan natin itatap yan. Lagyan natin ng jumper yan. Magnetic wire. Pwede naman magnetic wire. Dito lang natin ilulusot yan sa butas. Okay, lagyan ko muna mga buddy ha. So ayun buddy na jumper natin buddy, no? Yan, kita nyo itong jumper na magnetic coil na to. Diyan yan nasa unang pin. Tapos dito yan sa positive, yung BCC na yan, dito natin nilagay yan. Itong jumper na yan, diba? Kita nyo yung jumper, magnetic coil yan. Pinasok ko sa butas. Tapos dyan sa BCC, papunta yan dito sa first pin ng USB natin. Yan, first pin dyan. Okay, pag mag-supplyan na yan dito sa BCC, magkakaroon na yung display. Normal na operation yan, di ba?
Ganyan yan, testing natin mamaya, no? So yan, pag lagyan ng supply yan, lagyan natin ng supply para makita nyo. Okay, ito 5 volts. So yan, dito yan siya, diba? So lagyan natin ground, lagyan natin ng ground yan. Yan, lagyan natin ng ground. Tapos ito, huwag nakakonect, tingnan nyo yung display, pansinin nyo yung display. Pag ilagay yan, ka-supply yan dito sa BCC, yan, diba? May supply na. So okay na yan siya, buddy. Ganun lang kasimple, buddy, no? So magnetic wire lang natin para malinis, walang maraming hindi masyadong madumi tingnan, no? Yan, okay. Yan, symbol lang natin. So ayan mga buddy, no, nalagay na natin mga buddy. Yan, bali na-install natin yung Bluetooth kit mga buddy. Ito, yan, yung module kit niya, yung Bluetooth niya, no? So, dito yan no? Yan, nalagay na natin, na-connect na natin yung power supply niya, ito. Tapos yung sa auxiliary, tsaka sa left right na audio output. Ito yan. Pero hindi to tutunog mga buddy kasi sira yung amplifier IC niya mga buddy, tinanggal ko. Ito yung amplifier IC niya mga buddy, dalawa yan Yan. Dito yan mga buddy, no? Ganun pa ganyan yan mga buddy. Tinanggal ko kasi sira. Wala talaga siyang humming kahit anong mo dyan. Sira talaga siya. So papalitan to siya. So pakita ko lang dito into this video, no? Sa video na to papakita ko lang sa inyo nung paano mag-repair ng walang display. May play yung kanina pinakita ko sa inyo. Ganun, no? So ito nga pala yung kanya mga buddy, yung brand BJL. So yan, tagal na kasi naka-stock to sa shop, dinala dito kasi siningil na ng may-ari yung sarayaw yung amplifier nila, kaya dito na, call a friend, no? So yan, detesting na natin, lalagyan natin ng power supply, nakakulik na yung power supply. So ito yung gamit power supply natin mga buddy, 12 volts, natin set natin 12 volts, bali to mga buddy, 12 to 36 volts to mga buddy, no? Itong na to, yan, no? 3 to 36 pala, 3 volts to 36. So may selector yan siya. Okay, nakasit na yan sa 12. So isaksak natin mga buddy. Yan, meron na. So yan, pa-display na siya mga buddy, oh. Diba? Meron na. Okay, so ngayon paglagyan natin ng yan, USB, lagyan natin yung USB. Walang problema yan buddy, kahit doon tayo kumuha ng supply, no? Tingnan natin kung magpa-function yung USB. Tingnan nyo, diba? USB, nagpe-play na yan mga buddy, oh. Gumagana na yan, gumagana na yung USB natin, nagpe-play na yan USB, walang problema. Okay, so pag sa FM naman, lahat naman yan okay, gagana na yan kaso hindi ko pa nakabit yung niya dito, button. So yan, load FM. So ito yung FM nya, 103.1. Ito yung FM dito sa amin, no? 103.1. So yan, okay na. Amplifier IC na lang ko lang yan. Pag may amplifier IC na yan dyan, order muna tayo sa online kasi mahal dito sa store, no? Mura na naman to sa online wala pang 100 to isa yan, kuha tayo nyan, danalamihan na natin para pag may mga sira ganito hindi na tayo order ulit kasi matagal ang order dito, minsan umabot ng 1 linggo, no? Nasa Mindanao kasi tayo. Yan, okay na yan siya mga buddy, wala nang problema yan. Okay, so lagay natin sa kana at hintayin natin yung tawag dito, yung order natin. So yan mga buddy, no, na symbol na natin sa kaha niya mga buddy. So ito yung kaha niya mga buddy, ito yung case niya, no, yung bahay niya. So ganda pa naman forma to, ginamit na to sa sasakyan mga buddy kaya yan, pinagawa na kasi nakatambay to ng matagal dun sa shop, tapos ngayon pinapagawa ng may-ari. Yung technician ng shop na yung kaibigan naman natin yon ay nag-call a friend sa atin, no? So walang problema yan, basta tulungan lang tayo. Okay, lagyan na natin ng to buddy, plug yan, testing natin ulit, lagyan natin ng supply. Yan, connect na natin supply. So yan, nag-power na kasi sinort ko na yung switch doon buddy, testing lang naman para kasi papalitan pa natin to ng amplifier IC ito.
Titingnan ko kung meron to sa shop sa kanila, sa mga junk. Kung wala, no choice, order tayo ng panibago. Maganda yung kasi bago talaga. Okay, so ito, yan, meron na siya mga buddy, no. So huwag kayong problema dun sa jumper natin sa USB, buddy, kasi gagana yung USB na yan. Lagay natin yung USB, ha. Yan, lagay yung USB. Di ba? Meron na yan, USB na yan, tumatakbo na yan. Okay, gumagana yung USB, gumagana ng lahat yan. Marami na akong nagawang ganong install mga buddy, no. Doon tayo kumukuha supply sa USB, walang back job, buddy. So yan talaga, ano lang yun siya mga buddy, alternative supply yun siya mga buddy. Pwedeng gano'n naman kung wala kang pamalit or nakatamad ka na mag hot air nun, gano'n lang gano'n, pareho lang naman yan. Operational yan, ano yan, walang problema yan siya. Pareho lang yan. So yun mga buddy, so in today's video, so ito, tapos na natin. Yun lang, and sana may nakatulong to sa inyo mga buddy, no, sa mga baguhan na nagsimula pa lang. Sana, no, paki-subscribe kung bago ka pa lang sa ating channel, no. Kung napadaan ka at bago ka pa dito sa ating channel, please subscribe naman, tulong-tulong lang. Okay, so ito mga buddy, okay na, tapos na yan. Amplifier na lang kulang yan, tapos wala na. Good to go na, pwede na natin na yan. Pabibilan na natin na may-ari yan. So kung nagmamadali siya, kung ayaw niya magantay ng isang linggo dito sa ating location, tagal kasi yung Shopee or Lazada dito sa ating location, malayo kasi tayo, sa Mindanao tayo. So yan, kung gusto niya pabilan niya to dito, meron naman siguro dito sa electronics store. Kung merong pyesa, ordinary lang naman itong mga ganito, marami yan siguro yung stock, mura lang to, hindi na umabot to 100. Sa tinininan ko sa Shopee to, sa online, hindi umabot ng 100 mga buddy. So dito siguro nasa mga 150 na yan siguro dito, or 180, no, bawat isa. Okay, so that's it. So kung nakatulong ang video na to, please subscribe and click the notification bell para updated tayo sa ating next video. So yun lang mga buddy. Kung may comment kayo sa video natin, please comment lang, walang problema yan, libre yan. Sasagutin natin agad-agad pag hindi tayo busy, no. Sigurado naman makita natin yung mga comment nyo kasi nag-check tayo sa YouTube Studio. So yan, kung anong may comment kayo, kung may katanungan kayo, comment lang, no. Sige, yan, thank you so much for watching. Please subscribe and click notification bell. Okay, that's it. God bless. Peace. Bye bye.